Hey mga bros, sa wakas, ito na ang SMB talagang nagkaroon na ng daylight dahil nga itong si Benny Boatwright Jr. ay talagang bumalik na at binalik na nila. So ito pong si Benny Boatwright mga bros ay nangako nga rin daw dito sa San Miguel Beermen na papachampionin niya ulit. Ito pong SMB, after ilang years mga kabrods, after 2 years ay bumalik ito pong si Benny Boatwright kung saan noong 2023 to 2024 Commissioner's Cup ay dun lang naman niya napat-champion ang SMB that time. Tapos ito, galing ito ng iba't ibang liga, huli niyang laro dun sa Deju Cogas Pegasus dun sa KBL. So habang naglalaro si Justin Patton dito sa Ginebra ay dito na pala kino-contact ng SMB ito pong si Benny Boatwright Jr. Kaya nung narinig neto ni Justin Patton na papalitan siya ni Benny Boatwright Jr. Siyempre dali-dali na itong nag-awol, umalis at ito ngayon nagkaroon ng problema sa PBA na babalik pa ba siya dito dahil hindi na, naka-blacklisted na ito pong si Justin Patton sa PBA mga kabrods. Dahil syempre alam ni Justin Patton kung ano yung kakayahan ni Benny Boatwright Jr. na kahit anong galing ang gagawin at performance at stats niya, nung narinig niya etong si Benny Boatwright Jr. ang papalit sa kanya ay hindi na ito nagmagaling pa dahil aalis na talaga siya dahil ibang animal si Benny Boatwright nung nalaman pa niyang nakapa-champion niya ang SMB. Kaya ngayon, nangako ngayon si Benny Boatwright ngayon mga kabrods na papa-championin ng SMB ngayong season ay dito na naalarma yung iba't ibang kupunan. Lalong-lalo na yung TNT, yung number 1 team ngayon na Reno Shine at ang Ginebra ngayon nag-aalangan na rin kay Justin Brownlee na gustong palitan na rin. So ang dami mga kabrods. Itong si Benny Boatwright pag ito nagsabi, talagang gagawin at gagawin niya. Kaya nga noong 23 to 2024 Commissioner's Cup, yan din ang ginawa niya. Nangako siya na kaya niyang pa-championan ng SMB. Kaya ginulat niya lahat ng mga SMB fans. Biruin niyo itong mga kabrods. Pangalawang season lang pala neto ni Benny Boatwright dito sa SMB. Yes mga kabrods. Nung napa-champion niya ng SMB noong 2024, yun din yung unang season niya dito sa PBA. First time niya pero first championship niya para sa kanyang career. Yes mga kabrods, sa mga nilipatan nito ay nahirapan na siyang pa-championin yung mga iba't ibang kupunan na yan. Pero ngayong bumalik na siya after 2 years sa SMB, mas kailangan ito ng SMB at mas fit ang sistema neto ni Benny Boatwright Jr. dito sa San Miguel Beermen system. So mga kabrods, ang ganda para sa SMB ito at napaka swerte naman din ng SMB na sinagot talaga ni Benny Boatwright yung tawag ng Beermen nung nalalaman nila na hindi na fit ito pong si Justin Patton sa mga pinaggagawa nito sa SMB. Okay rin kasi kapag yung mga import mo ay gumagawa ng mga 30 puntos pataas, 10 rebounds pataas. Ang tanong kung yan, stats ba na mga pinapakita ng mga imports ng SMB ay nagre-resulta ba sa panalo? Hindi rin mga kabrods. Ang kailangan kasi dito ng SMB, panalo mga kabrods. Kahit ano pong stats mo, basta manalo lang ang SMB, yan ang pinaka-importante para sa kanila. Kaya itong kay Benny Boatwright Jr., ang ganda pa ng start na dito sa SMB. Tinalo pa nila NLEX, tapos nag-40 puntos pataas pa ito pong start ni Benny Boatwright Jr. Magandang welcome ito, magandang start ito para sa Beermen dahil alam din naman natin kung ano yung kakayahan din talaga nito ni Benny Buckets. So ito mga kabrods, para rin sa kaalaman din ng lahat, ito pong si Benny Boatwright Jr. kasi nung lalaman din ng mga PBA analyst na bumalik ito sa SMB, ito tuloy ang favorite team na magcha-champion ngayong Commissioner's Cup 2026. Pagdating kasi sa chemistry, okay yan. Pagdating kasi sa sistema, okay yan. Pagdating sa attitude, okay yan kay Benny Boatwright Jr. Kung hindi nyo rin naman alam na isa ito sa mga perenoses ngayon na bilang maging naturalist player ng Gilas Pilipinas natin. Kaya mga kabrods, mahal na mahal niya ang Pilipinas, kaya mahal rin siya ng mga Pinoy fans. Kaya sa tingin nyo mga kabrods, SMB na ba magcha-champion ulit ngayong Commissioner's Cup 2026? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Alam nyo ba, ang isa sa mga dahilan kung bakit pala kinuha rin ng Ginebra, ito pong si Kemar Carino. Yes mga brods, ang 6'10" ng Terra Firma Jeep na kinuha rin ng Ginebra. Ito rin palang dahilan kung paano nila makukuha ito pong si Raymond Almazan. Yes mga kabrods, ayun din kasi sa reports and rumors natin, gustong i-offer nila at gawing trade asset ito pong si Kemar Carino dun sa Meralco Boats para makuha ng Ginebra si Raymond
Almazan. Alam ko, yes, mas maliit, 6'7 or 6'8" lang din naman si Raymond, while itong si Kemar Carino mas bata at mas malaki. Pero ang Ginebra kasi ngayon, mas kailangan na nila ng mga veteranong pangmalakasang big man, mga kabrods. Although yes, alam din naman natin na malakas din si Kemar Carino, pero iba nga rin daw itong si rock and roll Raymond Almazan. Pero syempre, hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel dahil alam nila na kaya at may maibubuga nga itong si Kemar Carino kahit injury ito, kahit nakareserba ito sa Ginebra. Kaya nga nila kinuha ito kahit injured dahil alam nila na may bitaw ito hanggang maging healthy ito mga kabrods. Talagang patience lang para lang makita nila kung gaano kalakas itong si Kemar Carino pag naging healthy na ito. Pero habang ito mga kabrods na on healing process na si Kemar Carino, na pag-iisip-isip din ng Ginebra na why not gamitin itong trade asset nila para makuha si Raymond Almazan. Well, alam din naman natin na ibang laro rin naman ito ni Raymond Almazan. Ito kasing si Kemar, medyo modern big na ito. Itong si rock and roll naman, more on footwork sa ilalim, more on pang ilalim ang laruan, more on hook shots, floaters, and may bitaw rin naman sa tres kahit papano. Ang kailangan kasi ngayon ng Ginebra, isang big man na veterano at matigas sa pang ilalim at import stopper pa. Alam din naman natin na ito pong si Raymond Almazan, isa ito sa mga import stopper at talagang kinukuha niya yung mind games ng mga imports ngayon at talagang naaasar din sila dito kay Raymond Almazan. Kaya pag nagkakaroon ng asaran, talo talaga yung import dito kay Raymond Siyempre, ikaw ba naman ma-eject tapos import pa ang ma-eject sa kupunan mo, tapos sa kabila sa Meralco si Raymond Almazan lang. Kaya alam natin na may halong gigil, may halong talagang mind game si Raymond Almazan at matalinong player. Hindi lang basta matalino, mahusay rin mga kabrods at wise na player si Raymond Almazan. Kumbaga veteran games, veteran plays, veteran moves ang mga ginagawa na ito ni Raymond Almazan. Kaya gusto rin ito ni Coach Tim Cone dahil isa pa dito, pag uminit din kasi rin sa tres, itong si Raymond Almazan ay talagang maaasahan mo ito. Pagdating kasi sa katigasan, di hamak daw kasi na mas matigas si Raymond Almazan kaysa kay Kemar Carino. Mga kabrods, kahit sabihin nating patpatin ngayon si Raymond Almazan, pero mga kabrods, nag-hit na yan ng gym at talagang lumitigas na rin yan kahit papano. And mga kabrods, medyo lumalapad-lapad na rin yan si Raymond Almazan. Kaya makikita mo mga kabrods na hindi rin na ito basta-basta nagpapatinag sa ilalim. Kaya ito, pagdating sa physicality lang sa laro, mas okay ako dito kay Raymond Almazan kaysa kay Kemar Carino. Kaya nga ngayon, ang Ginebra ngayon, alam din naman natin na kaysa na hintayin pa nila si Kemar Carino na gumaling, lalo na't alanganin ng Ginebra ngayon sa elimination round, habang maaga pa ay makuha na nila sana si Raymond Almazan dahil malay nyo mas makatulong at hanggang playoffs round makatulong si Raymond Almazan. Yan din naman kasing pinakakulang ngayon sa Ginebra, big man position. Once kasi na makita mo at meron ng big man at lehitimong big man ng Ginebra, mga kabrods, ilista mo na sa championship round. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Sa tingin nyo ba, ito na bang magbabago para sa Barangay Ginebra San Miguel na ma-trade si Kemar Carino kay Raymond Almazan? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Ito isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is for basketball trade option lang. I'm out.